What's up mga kababayan? News that matters here. Kakapasok lamang sa balita ngayon mga kababayan. Itong issue kay Marcos Jr. na paiimbestigahan sa UN dahil sa human rights violation at crimes against humanity na kanyang ginagawa sa taong bayan. Grabe naman yan. Na nakasaad sa balita mga kababayan na isang simbolikong pagtitipon ang ginawa ng iba't ibang grupo mula sa Pilipinas sa harap ng United Nations sa Estados Unidos. Dala nila ang panawagang hustisya laban sa mga irregularidad ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ayon sa dating NPA cadre na si Jeffrey K. Eric Celis, crimes against humanity, violations of international covenants on civil and political rights, violation of international humanitarian law, and the international covenants on economic and social and cultural rights committed by the Philippine government as presided by Mr. Marcos. Kabilang sa mga nagprotesta di umano kay Marcos Jr. ang mga grupong United Indigenous People Heritage of the Philippines, Sentrong Alyansang Mamamayan, SMNI, Hakbang ng Maisog USA, US Pinoys for Real Change, at iba pang mga civic organization. Ang dami mga kababayan. Kinondena ng grupo ang labis na pang-aalipusta sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC na binubuo ng mahigit 7 milyong miyembro ng mga Pilipino, lalo na sa pagkondena sa spiritual leader nila na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Na kung matatandaan niyo mga kababayan, si Pastor Apollo Quiboloy ay isa sa mga tanyag na personalidad na tumulong sa pagkapanalo kay Pangulong Marcos Jr. noong 2022 eleksyon, na ngayon ay hinahamak ng administrasyon dahil sa pagbangga sa mga Marcos, paano ba naman kasi nakita nila kung gaano karumi ang mga ginagawa nila ngayon sa gobyerno, na wala talagang utang na loob itong mga Marcos sa mga tumulong sa kanila. Simplihan na lang natin, tayong mga bumoto dito kay Marcos, may nakita ba kayong pagbabago sa pamumuhay natin ngayon? Di ba wala? Lalo pa nga tumaas ang bilihin lalong naghirap ang mga mahihirap. Tumaas din tong mga unemployment na nangyayari sa ating bansa at lumulubog sa utang ang bansang Pilipinas. Tapos itong mga trolls o bayaran, sasabihin nila na maganda ang pamamalakad nitong si Bongbong Marcos. Utot nyo, masyado kayong nabulag sa pera kaya ganyan yung pananaw ninyo. Ituloy natin mga kababayan, na matatandaan yung mga kababayan noong June 10, 2024, na 2 indigenous people ang nasawi dahil sa matinding trauma na ginawa ng operation ng PNP, SAF at CIDG sa KOJC Religious Commands, Grabe naman yan. Pati itong mga panggigipit na ni Marcos Jr. sa mga kritiko, kagaya ng pagpataw ng suspension order sa mga halal na opisyales, na kapag alam nilang ina-accommodate sa lugar o sa bayan ng mga mayor o kongreso, itong mga Duterte, pinapasuspindi agad ng mga Marcos, Grabe naman yan. Tila'y nagiging martial law unconsciously, ang ating bansa ngayon. Ani pa nga ni Celis, in the amount estimated to be 1.14 billion pesos or roughly $20 million commensurate to the damages mentioned above. Pahayag din ni Sir Jason na mahalagang pag-usapan sa international arena itong mga ginagawang pang-aabuso ngayon ng Marcos Jr. administration, Lalo na't wala di umanong maasahang hustisya sa kasulukuyang administrasyon. Ani nga ni Jason nag-file tayo ng motion for reconsideration sa DOJ. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, inanod ng baha nung Habagat at sa Kanikarina. Hindi pa rin nagalaw. Mamamatay na lang, titirik na lang ang mata ni Boying. Mukhang walang pag-asa pa. Kaya paano kami hindi lalapit sa United Nations? Yun lang ayaw man sana natin, kaya lang we have to. They left us with no choice. Grabe naman yan. Idagdag pa rito mga kababayan, sinabi din ni Celis, na panimula pa lamang ito sa paglalakbay sa katarungan at paghahanap ng pananagutan mula kay Marcos Jr. Sa kabilang banda mga kababayan, pagod na di umano, ang mga agri-group sector sa ikatlong zona ni Marcos Jr. na hindi naging prioridad kailanman
ng Pangulo ang sektor ng agrikultura. Kawawa naman. Pagod nang makinig ang mga nasa sektor ng agrikultura, mga kababayan, sa mga kasinungalingan di umano ni Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA, no? Kasunod ito sa mga hindi tinupad na pangako ng Pangulo noong kampanya gaya ng pagpapababa sa presyo ng bilihin, kabilang na ang bigas at pagpapalago sa sektor. Kung kaya naman naglakas loob na magsalita ang grupo ng magsasaka at mangingisda sa totoong estado ng kanilang pamumuhay sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Una na nga riyan itong si Mr. Kabigting, na tagapagsalita ng Agri-Farmers Group kung saan hindi nila ramdam di umano ang suporta ng gobyerno. Ayon sa kanya, tumayo ako rito upang ipaabot ang aming mga karihingan at aming saloobin at nararamdaman. Nasaan ang bilyon-bilyong ginagastos ng ating pamahalaan? Mga istruktura na hindi ginagamit. Pero kung ito ay binigay sa ating sektor, ay hindi na natin kailangan umangkat ng ating mga pagkain sa araw-araw. Ang aming sektor ay maliwanag na nabiktima. Iginiit din niya na nasaan ang pondo para sa irigasyon na makakatulong sana sa kanilang pagtatanim. Mga malawak na sakahang hindi napapakinabangan, aniya, dahil ginagawang subdivision ng mga gahamang politiko. Tama nga naman. Malasakit center lamang ang naging sandigan di umano nila upang mabayaran tong mga utang sa ospital dahil hindi naman naging prioridad ni Marcos ang kalusugan ng mga nasa agricultural sector. Hay nako, dagdag niya na kami ay walang SSS at wala ring GSIS. Wala kaming benepisyo sa gobyerno. Pag kami ang na-ospital, pumipila kami sa malasakit center para mabayaran ang aming pagkakautang doon sa ospital. Nasaan? Kami ay mamamayan na lumilikha ng pagkain sa araw-araw. Pero hindi ata kami nakikita ng ating pamahalaan. Grabe naman yan. Dagdag pa ritong nagsalita ang mga sektor ng mangingisda na simula di umanong maupo sa pwesto itong si Marcos Jr. Hindi na sila nakapangisda sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal, mga kababayan. Dahil apektado sila sa sigalot ng Pilipinas at China na ayaw makipag-ugnayan, ni Pangulong Marcos Jr. di umano sa presidente ng China na si Xi Jinping, kaya ganyan. Nawika nga nila na noong si Duterte pa ang nakaupo, maniwala kayo sa hindi. Sa labas o loob ng lagoon o sa labas ng Scarborough ay paikot-ikot kami dyan, nangingisda. Welcome kami kasi kaibigan namin ang China. Bandang huli mga kababayan pinasaringan pa na ngayon bumisita sa amin ang mga politiko, tinignan ang aming sitwasyon. Ngayon hindi na kami nakakasabay sa mga bilihin. Nasaan ang 20 pesos na kilo ng bigas? Di ba wala? Pero ngayon wala na talaga ang 20 pesos dahil 60 pesos na. Saad ng ating mangingisda at magsasaka, mga kababayan. Grabe naman yan. Hanggang kailan kaya magtitiis ang mga nasa agri-sector sa baluktot na gobyerno? Nakakalungkot na balita naman ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat po kayo lagi.